Sa mga kabundukan ng Laguna, may isang alamat na namamana sa mga henerasyon tungkol sa isang diwata na nagngangalang Maria Makiling. Siya ang tagapag-ingat ng mga gubat at kabundukan ng Bundok Makiling. Noong unang panahon, may isang binatilyo na nagngangalang Juan na naglalakad sa kagubatan ng Bundok Makiling. Siya ay isang mangangaso na naghahanap ng mga hayop na pwedeng gawing pagkain ng kanyang pamilya. Habang siya ay naglalakad, nakita niya ang isang napakagandang babae na nakatayo sa ilalim ng isang puno. Ang babae ay may mahabang buhok na itim at may mga mata na parang mga bituin sa langit. Sinong ikaw? Ako si Maria Makiling. Ako ang diwata ng bundok na ito. Ano ang ginagawa mo dito? Ako ay isang mangangaso. Naglalakad ako sa kagubatan upang manghuli ng mga hayop. Mag-ingat ka! Ang mga hayop sa kagubatan na ito ay aking mga alaga. Huwag saktan sila, susundin ko ang iyong bilin. Mula noon, si Juan ay nag-iingat sa kanyang paglalakad sa kagubatan. Siya ay hindi na nanghuhuli ng mga hayop at sa halip ay nagtatanim siya ng mga puno at bulaklak upang mapaganda ang kagubatan. At sa tuwing siya ay dumadaan sa Bundok Makiling, nakikita niya si Maria Makiling na nakatayo sa ilalim ng puno. Sila ay nag-uusap at nagtatawanan. Ang alamat ni Maria Makiling ay patuloy na namamana sa mga henerasyon. Siya ay simbolo ng pagmamahal sa kalikasan at pag-ingat sa mga hayop at halaman. At sa tuwing may mga tao na dumadalaw sa Bundok Makiling, sila ay nagdadasal kay Maria Makiling upang siya ay mag-ingat sa kanila at sa kagubatan. May isa pang alamat sa Pilipinas tungkol sa isang nilalang na tinatawag na sigbin. Ang sigbin ay isang uri ng nilalang na may mga pakpak at mahahabang tenga. Siya ay may kakayahang magpalit ng anyo at makapagpapakita ng mga tao. Ayon sa alamat, ang sigbin ay isang nilalang na galing sa ibang daigdig. Siya ay dumating sa Pilipinas upang maghanap ng mga pagkain at tirahan. Ang sigbin ay kilala sa kanyang pagiging mapanira at mapanganib. Siya ay sumisirang pananim at hayop ng mga tao. May mga tao na nakakita sa sigbin at nakipag-away sa kanya, ngunit siya ay napakalakas at nakakalusot sa mga panganib. Ang aswang ay isa pang uri ng nilalang sa Pilipinas na may kakayahang magpalit ng anyo. Siya ay pwedeng maging isang magandang babae o isang halimaw. Ayon sa alamat, ang aswang ay isang nilalang na galing sa kadiliman. Siya ay dumating sa Pilipinas upang maghanap ng mga pagkain at tirahan. Ang aswang ay kilala sa kanyang pagiging mapanganib at mapanira. Siya ay sumisipsip ng dugo ng mga tao at hayop. May mga tao na nakakita sa aswang at nakipag-away sa kanya, ngunit siya ay napakalakas at nakakalusot sa mga panganib. Ang manananggal ay isang uri ng nilalang na may kakayahang magpalit ng anyo, di maging isang magandang babae o isang halimaw na may mga pakpak. Ayon sa alamat, ang manananggal